Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos sahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po September 8 ay kaarawan ng Mahal na Birhen ng Solidad, araw ng kanyang kapanganakan, Solidad Club para sa Panginoon. At bilang ina sa kanyang kaarawan, ang tanging ikinaliligaya po ng isang taong nagdiriwang ng kaarawan, lalo na po sa magulang, ay yung nagiging masunurin ang kanyang mga anak. Hindi hindi may higitan ng anumang regalo na ibinibigay ng mga anak sa kanilang magulang, yung kaligayahan na makita niya na nagiging masunurin ang kanyang mga anak sa kanyang mga payo o sa kanyang mga sinasabi. Kaya isa po sa mga matingkad na mga pangungusap, mga salita na maaalala natin sa Mahal na Birhen ay yung lagi niya sinasabi na pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang aking anak. Pakinggan ninyo si Jesus. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, makinig ka. Yan. Pero para makapakinig, kailangan nating buksan ang ating mga tenga. Pakituro nga yung inyong mga tenga, pakihawak nga po. At sabihin niyo yung salitang Ephata. Ulit, Ephata. Yan. Sabi ni Jesus, ito ay ginawa niya doon sa isang lalaki na inilapit sa kanya. Diba, idinulog sa kanya. Ipinapakiusap na ipatong ang kamay ni Jesus dito sa lalaking ito na isang bingi at utal. Para utal ay katumbas na rin ng pipi.
no, na hindi rin makapagsalita. May nakakasalamuha na ba kayo na PWD na mayroong problema sa pandinig? Di ba maingay sila, no? Kapag, kasi pinipilit nilang ibigkasin yung mga salita, di ba, no? O, tabi-tabi po, hindi sa kung ano man, pero ganun yung nangyayari. Kapag ang isang tao may problema sa pandinig, hindi nagiging malinaw yung mga salita na lumalabas sa kanya. Kaya hindi rin siya naiintindihan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi ka naman bingi. Pero bakit hirap tayong umintindi at nahihirapan tayong intindihin? Hindi naman tayo bingi. Ano ba kasi ang naririnig mo? Bakit ganyan? Kaya ngayon, buksan natin, hilingin natin sa tulong ng mahal na Birhen na maipagkaloob sa atin yung grasya na magkaroon talaga tayo ng tamang pandinig. At mangyayari lang yan kung mabubuksan ang ating mga tainga. Kasi kailangan po nagtutugma. Yung nakikita mo ay kailangan tugma sa naririnig. O yung narinig mo, kailangan magtugma sa nakikita. Kasi kapag yung dalawang yan, nagtugma, yun din ang lalabas sa bibig mo. Kung nakita mo na yung katotohanan, nakita mo na, tapos hindi mo rin pinakinggan, kasinungalingan ang lalabas sa bibig. Kung gusto natin maging maayos ang buhay natin, na lahat din naman kasi nagsimula sa hindi natin pagsunod sa mga sinasabi sa atin ni Jesus dahil nagbibingi-bingihan tayo kadalasan at gusto lang natin pakinggan yung mga gusto lang nating pakinggan. Kaya ngayon, isang mensahe ng pag-asa ang binibigay sa atin ng Diyos. Sa unang pagbasa sa pamamagitan ni Propeta Isaías, sinasabi dito, iparating mo sa kanila na huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob kasi darating na ang Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos na ito ang siyang magpapanumbalik ng mga pandinig, magpapalakad sa mga pilay, magpapaawit sa mga pipi. So may pag-asa. So kahit ano pa mga karamdaman natin, kahit ano pa mga problema natin, may pag-asa tayo. Kailangan mo lang pakinggan yung mensaheng ito. Huwag lang tayo, katulad, sabi ko kanina, lagi tayong merong itinatangi. Yung gusto lang nating marinig, gusto lang natin makita, yun lang. Kaya sabi ni San Pablo o Apostol Santiago, yung pananampalataya natin ay huwag magdala sa atin dun sa pagtatangi, yung nagtatangi, yung meron tayong pinapaboran. At bahagi na niyan, yung mga pinapaboran na sino lang ang gusto mong pakinggan. Kapag maayos ang damit, doon ka makikinig. Kapag hindi, ay hindi pwede. Sabihin nyo nga ulit, ephata. Yan. Tingnan po natin yung ginawang pagkilos. Biruin niyo po, ang Diyos, lagi yang kumikilos. Siya mismo, yung initiative niya para mag-reach out sa mga tao. Pero kailangan ng cooperation ng tao. Kaya sabi dito, inilayo ni Jesus yung lalaking bingi at utal. Inilayo sa karamihan. Bakit? Anong meron dun sa karamihan? Ang ingay. Magulo. Bingi ito. So napakahalaga na ano at sino ang una niyang mapapakinggan. So inilayo at ginawa yung ritual na paghawak sa tenga, paghawak sa labi o sa bibig, at binigkas yung salita. Ganon ka-powerful yung salitaan ng Diyos na magpapabago sa buhay natin kung makikinig lang talaga tayo. Kaya nasabihin niya, ephata, mabuksan, nabuksan ng tenga nung lalaking bingi at siya'y nakapagsalita na ng malinaw. At sino ang una niyang narinig? Si Jesus. Ang katotohanan. Ang salita na nagbibigay ng pag-asa,
nagbibigay ng lakas ng loob. Maganda mapagnilayan natin ngayon, no? Itong bahaging ito na anong madalas yung naririnig? Pagising nyo pa lang, o hindi natin kayang balikan kasi, no? Yung anong una nung narinig nung bata kayo? Sige nga, baka may makaalala pa. Anong salita ang una ninyong narinig? Kasi sinasabi po ng mga scientists, ng mga doktor, ng mga eksperto, sa sinapupunan pa lang ng tiyan, nakakarinig na ang bata. Diyan sa tiyan pa lang, naririnig na. May mga buntis tayo dito, no? Shout out sa mga buntis. Ano ang binubulong ninyo diyan? Ano ang sinasabi ninyo diyan sa batang yan? Yung mga salita ba na ibinubulong ninyo na sinasabi ninyo, akong bahala sa iyo, hindi ka namin pababayaan, no, sige lang, magpalakas ka dyan, malapit na ang oras mo, makikita mo na ang mundo, hindi madali mabuhay sa mundo, pero nandito kaming bahala sa iyo. Yung mga tatay, si Kevin ba? Kevin? Yung nagsalmo kanina, magiging tatay na siya, no? Ano man, sinisipa ka ba, Kevin, kapag tinakausap mo? Di ba? Kasi nagre-response, di ba? Yung may pagtugon eh. Tama ba? Di ba? Sumisipa, no? Sabi, sinungaling, gano'n. Pero di ba, umaasa yung bata doon na pagtutulungan ninyong mabuhay siya ng tama, ng mabuti. May mga doktor ba dito? May doktor dito, no? Wala? Nag-retire na. Diba? Mahalaga po yung ang ipinaparinig ninyo sa inyong mga anak sa sinapupunan pa lang ay mga salita na, I love you, mahal ka namin, kami bahala sa iyo. Yun sana eh. Kaya lang, yun nga, ano ang napapakinggan ng mga bata ngayon? Nasa tiyan pa, sheminin. No. Nasa ganyan pa lang. Tapos pag lumabas anong maririnig? Kasinungalingan. Mga mag-asawa, mga magulang, be sensitive and be responsible sa inyong mga binibitawang salita sa inyong mga anak. Kasi nagre-reflect din yan sa kung sino ang kanilang mga magulang. Yung dito na nga, no, kapag naglalaro yung mga bata dito sa gilid, ang naririnig mo, yung mga sinasabi ng magulang nila. At anong sinasabi ng mga magulang? Gago ka, gago ka. Kasi yun yung naririnig. Bata pa lang eh, di ba? Hindi pa nga marunong mag-ABC, A, ba, ka, da. Ang natututo na, gago ka. Lumalagpas sa A, ba, ka, da, ga. Di ba dapat dati po, no? Tinatakpan ninyo ang inyong mga tenga ng mga anak ninyo kasi mayroon kang sasabihin hindi maganda. Kaya hindi, di ba, kaya wala na tayong pakailam. Kaya nga, di ba, yung pagkilos ni Jesus, inilayo niya muna yung lalaking ito sa karamihan. Na ganun din dapat tayo, matuto tayo kay Jesus. Dahil hindi pa nila lubusang naiintindihan yung damdamin ng mga matatanda. Bakit ba nasasabi ng matatanda yung mga salitang ito na, di ba, para sa kanila nagiging normal. Kaya nga nandito, yan. Pag nagbabahay-bahayan dito, o ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, o paano mag-usap ang nanay at tatay sa loob ng bayan pag naglalaro dito, ganun sila. Kala nyo, wala lang. Kaya lang, yun nga, ninonormalize natin yung mga hindi magagandang salita. Lalo na kapag nakatutok na sila sa social media, sa mga tablet nila, sa mga cellphone nila. Tapos sasabihin na naman natin, nagtataka tayo, bakit ganyan sila? Bakit kasi ganyan kayo? Ba't kasi ganyan tayo ngayon? Hindi mapuputol yan kung hindi mo maayusin, hindi tayo babalik kay Kristo. Kasi kung madalas nating napapakinggan si Kristo, di ang lalabas sa bibig natin ay kung ano ang mga sinasabi ni Kristo. Kayo ba? Kayo po mga anong lumalabas sa bibig ninyo?
Sige nga. Minsan kasi, di ba, kusang nagsasalita, may sariling buhay, di ba, no? Pero wala eh. Hanggat hindi ka nakikinig, hanggat hindi mo binubuksan ang iyong tenga, walang mangyayari sa atin. Puro problema lang tayo. Minsan sinabihan ka na ano ang dapat mong gawin, hindi mo pa rin naman pinakinggan. Kaya mas madali pang gamutin yung totoong bingi kaysa sa mga hindi bingi na mga nagbibingi-bingihan lang. Kaya ayan, puro kadramahan ng buhay natin. Alam mo naman na, nakailang beses na, nakailang tao na ang kumausap sa iyo, nakailang beses mo na napakinggan ito, pero ayaw mong pakinggan. Pinipili mo ring ayaw makinig. Ano mangyayari sa atin yan? Kaya isang grasya nawa, no, na hilingin natin sa tulong na mahal na Birhen, ating ina, na ngayon ay nagdiriwan ng kanyang kaarawan, hilingin natin sa Diyos na mabigyan tayo ng grasya kung paano niyang nabuksan ang tenga ng lalaking ito, ganun din nawa. No? Hilingin din natin na mabuksan tayo. No? Sabihin niyo nga ulit, hawak nga sa tenga, Ephata. Yan. Pag uwi niyo, maglinis kayo ng tenga. No? Kasi, baka yun lang talaga yung problema. No? Masyado nang madumi yung tenga natin. At masyado nang kung ano-ano yung nandiyan dyan. Yung naka-record. No? Baka pwedeng mag-delete na tayo, maglinis tayo para fresh na may pumasok na salita ng Diyos para mas maging maayos ang buhay natin. Amen?